Okay mga ka-shooter, welcome po muli dito sa ating munting YouTube channel at ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na Gunsmith din naman. Bago tayo bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang ating content mula sa katanungan ni Rolando Palmaera. Ang sabi ay, Boss, gandang gabi. Roby Extra 22 LR naman, ano ang history niyan? Okay, so tingnan natin ang history ng 22 LR na yan. Okay, bago yan ay gusto ko muna kayong pasalamatan dahil sa inyong pagla-like at pag-share ng ating mga videos, dahil nadadagdagan naman yung ating mga subscribers. Kahit pa konti-konti ay lumalaki tayo. Katunayan tayo umabot na ng 48,000, malapit na mag 300 plus na mga subscribers. At maraming salamat din sa mga hindi nag-skip ng ads, dahil nadagdagan naman yung ating revenues, dahil ang ating kita sa YouTube channel ay tinutulong nating lahat sa ating mga beneficiary, at dinadagdagan pa natin yan mula sa ating bulsa, dahil 6 sila, hindi pa kaya ng ating YouTube channel. Kaya maraming salamat sa mga hindi nag-skip ng ads, at lalo tigit maraming salamat sa mga nagpadala ng tulong dito sa ating GCash number. At lalo tigit, wag ninyong tawagan yan para bumili ng baril. Mag-message lang kayo dyan kung kayo ay may ipaabot na tulong. At maraming salamat muli kay Sir Noli Peace America sa muli mong pagpapadala ng tulong sa ating mga beneficiary. Alam ko kahit di ka magpakilala na ikaw yung nagpadala nun tulong na yun. Nag-text sa akin yung aking anak na may dumating na tulong, at makakaasa ka na yan ay makakaabot sa ating mga beneficiaries, at pagpalain ka ng ating Panginoon. Okay, so yan. So ano bang history niyan? Yang 22 lang. Actually, ito ay panahon pa ng ating mga ninuno, mga 1800 pa ito, panahon pa ito ng ating mga bayani. Panahon pa ito ni Dr. Jose Rizal, itong 22 L rifle ito. Nung una itong diniscover ay hindi muna ito LR, ganito pa yan, mga short, may mga short pa yan, no? At yan ay ito ay ginagamit lamang na parang panlaro, parang kung sa atin ay mga yung mga airsoft, parang ganun. Kasi ang sabi dito ay ito ay nasa mga 18 or 20 grains lang. Samantalang ngayon ay 40 grains na ang yung mga sinauna nito. At ito ay propelled by primary compound. Yung rimfire ito, wala itong center walang center primer, rimfire ito. So ito ay parang it was designed for parlor shooting lang. Ibig sabihin, parlor shooter, yung mga panglaro-laro lang, parang kung sa atin ngayon ay lang yung airsoft. Kasi mga airsoft o mga airgun, parang mga ganun, parang mga BB gun, which consisted of firing pistol at a target inside the homes of wealthy individuals. Sa mga looban lang ito ng bahay ng mga mayayaman nung una. Mga mayayaman nung una malalaki ang bahay niyan. Siguro may mga sarili silang firing range, maliit na firing range sa loob ng kwarto nila. Yan, noong mga panahong una, pang mga wealthy individuals lang ito, pang mga parlor shooting lang. So tingnan na natin ang history nito, kung kailan talaga ito ito ay bago ito naging 22 LR, may evolution kasi ito. Ang evolution ito ay 22 BB cap. Yung mga ganito kalili ito. Yan, mga 22 BB. Yung kung tawagin ay short, 22 short ito. Yan. Ito ay noong 1845. Kamantakin ninyo, 1845. The first rifle cartridge was a very low powered round for shooting gallery games. O pa mga shooting gallery games lang ito. Okay. Kaya hindi pa ito, talagang hindi ito mga pang hindi man mga pang self-defense ito, mga pang parlor game, shooting gallery lang ito.
ito yung 22 short. Tapos naging ang may nauna pa pala dito yung 22 BB Cup. Tapos ito na ang sumunod. Wala ko ng 22 BB Cup. Ito yung mga mapang parlor games. Ngayon yung 22 short, ito na, 1857. Oh, 1857. Oh, ilang daan taon na yan. An improved version of the BB Cup. Ito na, yung sumunod sa BB Cup, ito na. Yan o. Tingnan ninyo ang diferensya o. O, halos kalahati lang. Yan o. So, yan ang ano yan. Ito na, yung short. The case was lengthened. Hinabaan yung case to hold more black powder. Black powder pa nung una. Mga ano, kita ninyo yung ano niya o. Yung kanyang, mas mahaba yung kanyang basyo. Ayan o. Black powder pa nun. Wala pa nung mga modern ngayon, wala pa mga smokeless. Okay, so a small amount of black powder and 29 grains. Yun, naging 29 grains na. 29 grains na yung ano niya. Itong short na ito, 29 grains. Ito naman, 40 grains. So, yan. 29 grains bullet. Gaining popularity with the Smith & Wesson Model 1 revolver. Ito nagkamiron ako ng revolver na ganito eh. Ganito ang bala, short. Oh, may ginamit na ngayon ito sa revolver. Okay. Anyway, yung LR ay ang ibig sabihin niyan ay ano, long rifle. Yung L, yung R ay rifle. Yan. Ito mga pang-revolver ito. Yan, revolver tapos naging LR na. Naging long rifle na. Yan ay manay nung naging 1871 na ito, naging ano na, long rifle na, LR na. Oh, long, naging long na ito. 22 long. 1871 ay meron pa palang long. Hindi pa itong LR, long muna, wala pang LR. Long, yung 22 long, 1871. The case was lengthened to hold more black powder. Black powder pa rin. But it used the same 29 grains. 29 grains pa rin yung long. Pareho pa rin ng short. Yung ibig sabihin yung head niya. Ang head niya ay ganito pa rin. Okay, pero 22 long na. Hindi na short. Tapos ginawa ng extra long cartridge. Okay, yung extra long cartridge, this cartridge featured a heavier 40 grains. Ito na yung extra long cartridge, 40 grains na. Ito na. But it had limited success and was eventually rendered obsolete by 22LR. Ayun na. Na-obsolete na ito ng, tapos yung 22 long ay naging, yung 40 grains ay na-obsolete na ng 22LR. So ito na yung 22LR. Ito na. So, ang creation ng 22, nung creation ng LR, 22LR, long rifle ay nung 1887. Yan, 1887 na. At ang nag-create na nito ay sino? Stephen Arms merged the case of the 22LR long with the heavier 40 grains bullet of the 22 extra long to create, naging extra long na at to create 22LR. Ayan. Ang improved performance nito ay combination created cartridge with superior accuracy and power, becoming an immediate success. Ayun na, naging immediate success na. Tapos lumabas na yung mga smokeless powder. Ayan na. The transition to the smokeless powder further boosted the 22LR performance and solidified its dominance as the world's most popular cartridge. Ito na yung naging most popular cartridge. Yan ang history. Okay, ang sabi nga dito ay, the 22 long rifle cartridge was introduced by
J. Stevens Arms and Tool Company. Okay? Ulitin ko, introduced by the J. Stevens Arms and Tool Company in 1887, evolving from earlier 22 cartridge to become the most popular rimfire rounds in the world. It combined in the case of 22 long, naging 22 long, with a heavier 40 grains bullet at yung extra long to create a more powerful, accurate cartridge for both sport hunting. Ito na yun, LR na. The development of smokeless powder further enhance its performance, and its low recoil and affordability have made it staple for the new shooter target competition and small game hunting. So ito na ang history nun. 1887 nilabas itong nagmula sa BB, naging short. So marami palang pinagdaanan ng 22. At naging Magnum, naging Hornet, 22 Hornet, at meron din na TCM na ngayon na ginawa naman ng Armscore. Ayan ang mga history ng ano. Kaya kung pagtatagpi-tagpi natin, nag-i-evolve talaga eh. Nag-i-improve na nag-i-improve. Palakas ng palakas. Nung una, 22 ano lang, 22 BB Cup, 1845. Tapos naging 1857, naging 22 short. Noong 1871, naging 22 long. Tapos sumunod na rin yung extra long. Ayan na. At naging 22 LR na may 40 grains. So, yan ang history in short. Okay. 1887, Stevens Arms merged the case of 22 long with the heavier 40 grains bullet. The 22 extra long create the 22 LR. Nag-improve na yung performance. Its combination create cartridge with the superior accuracy and power, becoming an immediate success. Naging success na. Tapos, lumabas pa yung mga smokeless powder na yan. So, yan ang history niyan. Maganda rin yung nalalaman natin na panahon pa pala yan ni Jose Rizal, Dr. Jose Rizal. Napakatagal na. At yan pala ay ginawang laro lamang ng mga mayayaman tao nung panahon ng una. Okay, so ayan, yan ang history ng 22. Nagkamiron ako nito eh. Ito. Maganda rin itong laruan eh, pang shooting. At ang kagandahan nito, mura kasi ang bala, pero hindi ganong reliable, lalo na kung mga luma na yung bala ninyo. Hindi ganong reliable kasi nga rimfire, may mga pumapalya. Kaya kung may ano kayo, humanap kayo ng magandang brand ng mga bala. Kasi, lalo kung medyo mahina ang firing pin ninyo dito, pumapalya to. Pero, magandang panlaro, magandang pan shooting, magandang pan practice, lalo sa mga kababayan. Yun lang masabi ko dito. Yun ang mga pros niyan. So, yan. At basahin ko lang yung ating mga community spotlight natin ngayon. Shout out kay Randy, meron kang 100 na engagement. Shout out kay Di Calibre Jr., meron kang 2 engagement. Shout out kay Pinoy Firearms, meron kang 86 engagement. Shout out kay OFW Palaboy, meron kang 1 engagement. At shout out kay Wallace Habis. Kung gusto ninyong matuto ng Sloras Bluing, Wallace Habis sa Facebook, i-follow ninyo. Matututo kayo dyan. Okay, God bless sa inyo lahat. At bago ko magtapos, yung mga kababayan ko sa Pinamalayan Oriental Mindoro yan, meron na tayo dyan bagong Papa Burger. Mura lang ang burger dyan. Buy one, take one. Halagang 40 pesos lang. At kahit brown out yan, may generator at 24/7 bukas. Okay, God bless us. Maraming salamat sa inyo.